Ma'am, during your time po, madami po bang lumabas na tao sa Gen Ed? Hi teachers, hi future LPD. During our time, yes, may mga lumabas po na mga authors, sino yung sumulat, sino ang may akda, and then kay Rizal, yung mga tao doon sa LPD and Nolly. Isa sa mga tips ko, need talaga nating pag-aralan yung mga tao. Yung mga kilalang tao, ano yung sinulat nila, English, and sa history. Ako din noon, ayoko din talagang reviewin. Ay, hindi pala word na ako din. Ako pala. Ewan ko lang kung kayo din. Ako kasi talaga, sabi ko, ang dami naman nito. Pagdating talaga sa Gen Ed, ang dami talagang i-memorize. Pero yun nga, para marami kang baon, kailangan pag-aralan natin lahat. Tandaan nyo, teachers, gawin yung madali yung pag-memorize ninyo. Gumamit kayo ng mga ibang technique, style. Yung iba, mnemonics, yung iba, isusulat sa pader, yung iba, isusulat, pakikinggan nila yung sarili nila, ire-record nila. Yung iba, play-based. Yung iba, kakausapin nila yung aso at pusa nila. Hanggang sa ma-memorize nyo talaga. Pero isa sa mga drills kayo. Okay lang pag nagkakamali habang maaga pa. At least kapag nagkakamali kayo, 'di ba, mas natatandaan ninyo. Ako talaga sa Gen Ed, una, nag-aral din talaga ako, pinag-aralan ko. Halimbawa, Filipino, tatapusin namin yung Filipino. And then tapos i-drills ko yung sarili ko. Next, pagdating naman, science naman, pag-aaralan ko lahat ng science. And then i-drills ko ang sarili ko. Meron at meron talaga na hindi na ituro, hindi mo mapapag-aralan, hindi mo makikita sa isang reviewer. Pero sa drills, makikita mo yan. Kaya talaga ako, drills. Pero syempre, bago ako mag-drills, talagang inaano ko rin ang sarili ko na mag-memorize na talaga. So, ito yung reviewers ko. Yung iba dito talaga, sinulat ko. Kasi talaga, lalo na sa Gen Ed, ako talaga nagsulat. Sa Prof Ed, dito, printed na sila. Pero yun nga, doon sa pinapakita kong color red na notebook, sinamarize ko yung mga sa Prof Ed. Keywords, gano'n. Tignan nyo, sulat kamay ko talaga. The more kasi na sinusulat natin, the more na matatandaan. Pero depende yan sa inyo kung ano po ang learning style ninyo. Huwag kayong mag-alala kasi ito po ay nasa Google Drive. Pinicturan ko po ang mga ito. Ang mga to. Pagpasensya na, diba? Nabubulo. Pagpasensyahan nyo na po kapag ako ay nagmamadaling. Minsan po ay dahil din sa brace ko. Hindi pa po ako nagpapa-adjust. The some, I know, I am aware, some of my words, yung mga pronunciation nila, hindi ko na talaga naaayos. I mean, hindi ko na na-e-edit. Diyos ko, mag-e-edit pa ako, babalik pa ako dun sa video. O, diba? Nag-explain ang beshi mo. Teachers, relax lang kayo, pero, mag-review na kayo. Ay, dapat, wala nang tulugan. Teachers, mag-pray lagi before, mag-review, during. I'm one of the takers din nung October. Number 1 pa lang, parang ayaw ko na. After taking Gen Ed, tulala ako. True, ma'am. Number 1 pa lang. Sabi ko, asan na yung mga ni-review ko? Sabi kasi noon, kapag magti-take daw ng board exam, wag daw tayong mag-i-scan. Wag daw nating titignan yung mga, yung test paper, yung mga question nila. Para daw hindi maano yung utak natin. Kapag daw sasagot, mag-focus daw muna sa 1, 2, 3, yung sunod-sunod. Hindi yung dapat titignan mo na yung papel mo. Pero syempre, you have to check your paper kung tama yung pages. Tama ba? Yun nga, sa pag-check ko ng mga pages, tama ba yung bilang? Syempre, tinignan ko na din. Sabi ko, asan yung mga ni-review ko? Asan yung minemorize ko? Loka, number 1 pa lang. Pero yun na nga, ang kinaganda. Dahil nga sa mahilig tayong mag-drills, nakikilala natin. Halimbawa, yun doon sa number 1. Di ba yung mga nasa choices, kilala natin yung mga yun? Isa lang hindi natin kilala. At yung hindi natin kilala, yun pa yung sagot. Tama ba? Yes, hindi talaga lalabas lahat ng mga nire-review ninyo. Pero dapat mag-review pa rin. Mag-aral. Kasi makakatulong sila. Paano ka mamili ng sagot? Paano ka mag-eliminate ng sagot? Pero hindi natin masasabi ngayon. Kasi nung nakita ko yung dun sa March, yung mga nag-take ng board exam nung March, halos parehas ng sa amin. Hindi natin masasabi. Unpredictable. And here is another topic that you should know before taking the board exam. Another tip. Dahil ngayon pa lang kayo magre-review, maybe it's your first time. Para to sa mga first time, para sa mga hindi pa nakapanood ng mga dati kong video. Please, huwag kayong super hanap ng mga reviewers. Super kung kani-kanino kayo nang hahagilap ng reviewer. Malilito kayo. Mai-stress lang kayo sa nakikita nyo sa sobra dami ng binabasa ninyo na dapat nyong basahin at gusto nyong basahin.
Teacher, sa pag-take ng board exam, oo, maganda. Lahat talaga may idea ka. Pero sabi nga nila, hindi yan sa paramihan ng nabasa. Nasa paramihan yan ng natandaan mo talaga. Na naintindihan mo talaga. So sa mga naging problema ko, naging gutom talaga ako sa reviewer. CBRC na ako, nagre-review na ako sa CBRC, pero nagtatanong pa rin ako sa iba. And then dumating sa time na napagod ako. Sabi ko, makikinig ako CBRC at magtitiwala ako. Though may mga bagay na hindi naman talaga dapat mag-focus ka lang sa isang sources. Kaya nga ang sabi ko, maging wise pagdating sa paghahanap ng reviewer. Dapat organized. Okay, the energy source which is not sustainable is, ano yung hindi sustainable dyan? A, sun, B, wind, C, coal, D, water. Napakadali. The answer is letter C, coal. Letter C, coal. Review smart and wise. Yun lamang po.